Diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si diday ko. Diday ko, diday ko. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up, feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alupagway na nag-aalala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cash or install, namin choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa, pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save more, live. It's better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances.
Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Good morning mga kaibigan! Luzon, Visayas, Mindanao! Ito po si Sir Drew! At mula pa po sa ABN Broadcasting Network, Legazpi City, Albay! Ating pamahalaan, Ito po ang programang Get Involved! babantayan, Marami po tayong pag-uusapan na nga ka-ABN. paglalaban, Maging nasyonal o lokal na balita man.
Hoy Pilipino, magising Ayan, mga ka-ABN. ang lakas ng iyong tinig. Yeah, involved sa programa. Unahin natin muna mga ka-ABN yung lokal na mga balita. Dito po sa probinsya ng Albay. Kung naalala nyo mga ka-ABN yung TOG5 na talagang nagkausap na o nagkaroon sila ng meeting, di ba? Napag-usapan na natin ang mga ka-ABN na previously pa. Kaya lang sa ngayon mga ka-ABN, sabi nga tuloy-tuloy yung yung proposed project na plano ni Governor Noel Rosal dyan po sa dating airport ng Legazpi para po gawing township project. At yan nga sabi ko, nakausap na niya yung CAAP, yung TOG5 na kung saan mga ka-ABN, ilalagay na po ang TOG5 doon sa Bicol International Airport. Sa may Daraga po yan, ano, mga ka-ABN? Daraga, Alubo. Alubo, Daraga, Albay. Kasi nga, mga ka-ABN, napakagandang project yan ni Gov. Rosal na talaga makakapagbigay ng mga malalaking, sabi ng trabaho. Diba? At sabi natin sa ekonomiya, magkakaroon ng pagbabago, tataas ang ating ekonomiya dito po sa ating probinsya ng Albay. At hindi lang po yan mga ka-ABN, yung turismo. Kasi nga napaka-importante mga ka-ABN ang turismo na at least mapapalago natin, kung mapapalago natin yung turismo, at the same time, yung sinasabi nating ekonomiya ay lalago lalo. At ang magandang balita nga dyan, kaibigan, pag iyan na pangyari na, no? Talagang sabi nga sa tuloy-tuloy na paggawa ng ating Governor Rosal, talagang marami po, sabi ko nga, maraming mabibigyan ng trabaho. Doon pa lang sa construction, di ba? Maraming albayanong mga lalo na yung mga mason, karpintero, sa electrical, sa plumbing, di ba? Marami pong mabibigyan. Diyan pa lang po talagang mabibigyan ng trabaho. Lalong-lalo na mga ka-ABN, pag nagkaroon na tayo ng mga building dyan na identify kung saan yung BPO, di ba? Napag-usapan na yung BPO, yung business department dyan, kung saan may mga ilalagay na po dyan. Kaya nga, malaking bagay yan dito sa probinsya ng Albay, o lalo na dito sa Bicol Region, na magiging business hub. Ano? Kung sabi nga naman mga ka-ABN, kung pwede pang lagyan ng gymnasium, karapatan ang mamamayan. nasa kay Gov na yan kung pwedeng ilagay pa yun dyan. Kasi mixed development project naman po yan mga ka-ABN. Ano? Makinig, ipadama. At syempre, pag tayo ay nagkaroon yan, Programa very proud po ang mga albayano. ay dakarating. Kaya ang ating governor, hindi po talagang workaholic din si Gov. Rosalay. Isyong panglipunan, kalusugan ang pamiyaan. Kaya sa susunod na makita natin na talagang itong development dito sa atin sa probinsya ng Albay, Sa gulibat sa pagkain at magiging world class na po yan tanungan ating sa ang albayano. diba? Ating ungyan lala. Abangan na lang natin mga ka-ABN sa mga susunod pang kabanata. Sabihin natin, ano? Na itong
township project na to, mga albayano, magdasal po tayo na dapat po tuloy-tuloy yan. At mga politiko dito, magkaisa, huwag nang magbangayan, magtulungan na lang para po magkaroon tayo ng magandang proyekto na malaki at mapapakinabangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga albayanos. Mag-isa, magyalang, magkiba Involved kasama si sa dirt Dago po tayo sa LG Legazpi na kung saan itong pag-develop ng township project kasabay ng LGU na magkakaroon tayo ng, sabi natin na maisumite o magkaroon na tayo na ang LG Legazpi ay maging highly urbanized city o HUC. At Martini Kasi sabi nga mga ka-ABN, nasa kung naman po tayo, sa programang giting nasa pasok po tayo doon sa mga criteria na dapat na tayo ay maging highly urbanized city ang syudad ng Legazpi, Albay. Sa pagbangpak Kaya malaking bagay din po ito sa ating Legazpeño, diba? Sa pangunguna ng ating Mayor Hisham Ismail na talagang todo-todo rin ang kanyang inisyatibo at effort na maging highly urbanized na po ang ating Legazpi City. ang lakas ng iyong tinig involved Kaya pag ganun mga ka-ABN, sabi nga, malaking bagay na sa mga Legazpeño na talagang nakikita natin ang mga ating lokal na leader na nagpapakita po ng kagalingan, yung concern, yung tapat at good governance, transparency at accountability po sa ating mga mamamayan. Lalo na po dito sa syudad ng Legazpi, na kung saan tuloy-tuloy po ang kanyang trabaho din sa bawat ni Mayor Hisham. ating pamahal Lalong-lalo na yung pag-aayos din ng mga spaghetti wires na makikita mo talagang ngayon dito sa sentro makikita mo konti na lang po yung mga spaghetti wires na tinatawag. Mga grabe kong abubot dyan na naka-pwede po. Siyempre, katulong dyan palagi yung Aleco at iba pang mga cable companies na talagang sila po ang sabi natin na lalagay dyan sa taas ng mga kuryente. Kung minsan nga mga ka-ABN na hindi po maganda tingnan kung nakikita natin ang mga kuryente dyan na parang samot-sari na lang talagang minsan nakabitin, di ba? Minsan delikado pa po yan sa mga motorista, lalong-lala yung mga malalaking bihikulo o sabi na natin mga truck na kung minsan sasabit yan. Di ba? Kaya yan ang kailangan nating sa panahon ngayon na dapat aksyon sa ating mga leader, sa ating LGU, sa probinsya ng Albay, na talagang hindi po sila nagpapahinga. Kitang-kita naman po. At syempre, sa mga susunod pa nito, ay sana hindi po kayo mapagod. At sabi, trabaho tayo, trabaho, at magiging tapat po tayo sa ating sinumpaan na excuse na hindi po tayo sabi nga uup-upo na lang dyan. kasama si sa dirt Mga ka-ABN, sa bawat balitang So yun po ang mga magagandang balita dito sa nangyayari dito sa probinsya ng Albay, sa LG Legazpi, kasi talagang hindi po sila itong mga leader natin todo-todo po ang
paggagawa ng kanilang trabaho, ng kanilang mandato, na gawin ang nararapat para sa benepisyo, para sa mga programa na kailangan na ibigay sa ating mga kababayan, partikularmente sa mga albayanos o legaspeños. Hoy! Diba? Isyong panglipunan, kalusugan. So, dako po tayo mga kaibigan sa nasyonal, ano? Kasi, sabi nga natin mga kaibigan, Sa hapat ay malapit na po ang 2028 election. Hayaan na natin yung BSKE. Given na yan, ano? Kasi titingnan natin doon, titingnan natin yung malaking mangyayaring election dito na magaganap sa Pilipinas. Gising at makinig, ipadama ang lakas ng iyong tinig. Na kung iisipin natin mga kaibigan, Kay Soduls, balita ay dakarating. Get involved. sabi ko nga yung una pang pag-upo po natin dito na palagi nating sinasabi na sana mapasa na po yung anti-political dynasty bill. Palagi natin ito sinasabi, inuulit-ulit natin itong masabi, maipahayag dito sa social media, sa broadcasting, para mamulat at magising din ang ating mga kababayan Economy. na dapat po, sabi nga natin, bumuto na tayo ng tama. So, sabi nga natin, pag sinabi mo anti-political dynasty bill, na talagang sinusulong na yan ng Kongreso at siyempre sa Senado, na pag ilang hearing na yan, na sana bago pa dumating ang 2028 election ay sa batas na po yan. Kasi nga, ayaw na nating maulit pa ang mga nangyayari sa ating bansa, na ang mga politiko, mga pamilya na makapangyarihan na sila na lang ang nagkakaroon ng yaman galing sa buwis ng tao, at ito ay talagang sinisimulan ng korupsyon. Ang katanungan ating Humihina ang ating mga programa o proyekto na dapat ibigay kay Juan de la Cruz. Lalong-lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan na talagang nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Na kung yung gobyerno naman, sabihin na natin maging nasyonal o lokal man yan, sabihin na natin lokal na lang dito sa ating probinsya ng Albay. Kung nakikita natin, marami pang mga pamilya or political dynasties na andyan, talaga po ang walang mangyayari po sa ating bansang Pilipinas, kasi nga yan lang sinisimulan ng korupsyon. Ang ating democratic system ay humihina rin, at lalo na po pagdating sa ekonomiya, wala na po. Humihina po kasi hawak na nila. Kasi ang mga Pilipino, bumuboto yan sa mga popularidad, sa mga popular na mga pamilyang makapangyarihan na andyan sa maging lokal, maging sa probinsya, maging saan pa, sa distrito o national man. Diba, mga kaibigan? Yun dapat ang isa sa mga dapat mangyari na iyan ay maipasa na. Ayaw na natin sa political dynasties, kasi nga iyan po ang nagsisira sa kagandahan ng ating mga programa o proyekto na dapat i-implementa. Humihina ang serbisyo publiko. ang pamiyaan. Sapat bang pakay? Iyan mga kaibigan. At kayong mga sambayan ng Pilipino, dapat po tayo, magising na po tayo. Sabihin na natin, hindi pa yung napapasa. Ating uya. Mag-i-election na this 2028.
Sentido komon, mga kaibigan. Magising at Ha? Sentido komon na tayong mga ordinaryong tao sa programang na tayo ang nagbubuwis, nagpapasahod sa kanila. get involved. Di ba? Na iyan ang dapat in return, na iyan ang mga buwis natin na ibinibigay natin, ibinabayad natin sa gobyerno, expected po na dapat in return, maraming proyekto, magagandang mga programa na dapat asahan ng ni Juan de la Cruz o sabihin na natin sambayan ng Pilipino. Diba? Yan ang kailangan natin ngayong mga panahon na to. Alam na natin kung sinong mga politiko ang dapat nating iboboto ulit at hindi na. At nakikita natin yan sa ating araw-araw na pamumuhay. Na kung alam natin kung sino talaga ang nagtatrabaho, maging sa Senado, maging sa Kongreso, at saka sa hanggang pababa po yan. Sa program Dito sa distrito natin, sa probinsya, sa lokal, o bakit sa barangay. Diba? Sabi ko nga mga kaibigan, palagi nating iisipin ang yung dapat ang kukunin nating mga bagong leader. sa pagbang Yung talagang sinasabing meron siyang transparent po siya. Transparency. Kailangan nating meron po niyan ang quality na hinahanap ng isang Pilipino. Kasi nga, sawang-sawa na tayo sa korupsyon. Uulitin ko po. Ha? Kung transparent po ang isang kandidato, ang magiging na naman na leader sa ating bansa ng kapakanan, ang iniisip ng magiging kandidatong yan sa kanyang posisyon o maging mataas o hindi man o pababa man, talaga pong tayo ay maging mapanuri na po mga kaibigan. Ha? Isipin po natin ang ating mga kababayan. Isipin po natin ang ating mga pamilya. Isipin po natin ang ating mga bagong henerasyon at susunod na henerasyon. ang ating pamahalaan. Ha, mga kaibigan? Ekonomiyang bansa'y ating babantayan. Iyan po ang dapat nating paghandaan sa election na to. Bilang Pilipino, responsable rin po natin na bumoto tayo ng tamang kandidato na hindi na naman po tayo mabudol. Sa programang inggit Isa po yung transparent, yung accountability. ay dakarating. Dapat po kung anong mga proyekto, mga programa na dapat po na ginagawa nila, dapat accountable sila diyan. Unan kalusugan ang pamilya. Na hindi yung gumawa ka ng proyekto, bigay ka ng sabihin natin bill, sabihin natin ng proyekto dito sa distrito mo o sa lugar mo na nasasakupan, tapos yun Ating unyan lala. kinukurap lang. At wala lang na sabi nating inventory ng mga proyekto na dapat ibigay natin. Ay dakarat. Na dapat iyan audited yan palagi ng COA. At syempre yung sa DBM, di ba? So ano yung mga dapat gawin natin kung ang proyekto ay sabi natin natapos na. Siyempre, accountable tayo niyan. Kaya nga, sabi ko mga kaibigan, yung sinasabi natin na kung hindi, wala pa kasi akong, wala akong update doon sa blockchain technology na
na ipinapasa ni Senator Bump Aquino, ano kayang nangyari doon? Mga susunod na araw pag-uusapan natin yung mga ka-EBM, kasi hindi naman talaga pwedeng sabihin natin na kahit nga sabihin natin matino ang isang politiko o opisyal ng government agency, dapat po meron tayong sistema. So sabi ko nga, yung blockchain technology na dapat po lahat na mga proyekto ng gobyerno, ng mga politiko, dapat po na ilagay po iyan sa blockchain technology na isang tool para po hindi po tayo sabi nga natin hindi tayo pagdudahan sa part ng mga ng gobyerno, hindi po pagdudahan ng mga sambayan ng Pilipino. Kasi nakikita na doon lahat ng mga proyekto na dapat na nai-implement ng tama. Bakit matatakot ka kung hindi kung talaga naman meron namang sabi natin yung budget na ilinagay diyan, yun talaga yun. At makinig, Dapat maipush pa po yun, mga ka-EBM. involved sa programang inggiting kay Seduce Balita. Kailangan ma-push po pa rin po yung blockchain technology. Pangatlo po yung good governance. Pag sinabi natin good governance, siyempre palagi ang kasunod nun yung tapat ka sa iyong mandato, sa iyong sinumpaang trabaho na dapat po kuyan po yan na sabing magiging mabuti kang politiko o opisyal ng gobyerno na magsisilbi sa ating bayan na walang mga sabi nating reserve, walang mga tago-tago dyan. Di ba? Mahirap na kasi, di ba? At iniisip mo palagi ang kapakanan ng ating Pilipino, lalong-lalo na sa mga proyektong kailangan nila, mga programa na kasi ang palaging iniisip natin yung social services, di ba? Ayan, isa yung napaka-importante ang social services sa lalong-lalo na sa mga itong senior citizen. Pangalawa, yung education para sa mga bata. Sabi nga natin, ang kabataan ang pag-asa ng ating bansa. Kung hindi natin nabibigyan ng magandang edukasyon, paano ba yun? Di ba? Paano sila magiging leader sa mga susunod na henerasyon kung hindi man natin na bigyan ng magandang programa na dapat ibigay sa kanila. So yung edukasyon, napaka-importante po yun na maibigay ng gobyerno, at yung food security na talagang andito naman po yun sa atin. Dapat kailangan lang talagang ma-feel ng ating mga Pilipino yan na sinasabi na sabing pagkain, na sabi nga dapat walang gutom. Yun po ang isa sa mga programa ng ating presidente, PBBM, na dapat walang gutom. Kaya napaka-importante ang ahensya dyan, yung Department of Agriculture, na dapat makitaan natin sila ng tunay na mga programa na hindi na po tayo palaging i-import ng bigas, ng mga gulay, ng mga isda. Diba dyan? Para mailatag natin sa pagkainan ng ating pamilya. Diba? At marami pa pong iba. Pero pagdating dito sa external security, lalo dyan sa sinasabi natin na West Philippine Sea, na dyan nga kailangan maging mulat din ang ating mga kababayan, na dapat suportado natin ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa administrasyon ni PBBM,
na tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin, pagbibigay ng impormasyon tungkol po dyan sa nangyayari po dyan sa WPS Katanungan ating sasagutin na kung saan malaking problema natin talaga ang China na mahilig po magbigay, magbahagi ng mga maling balita, mga maling impormasyon para po sa atin at lalong-lalo na sa international community. Get involved. Na tayo po, sabi ko nga, alagaan natin ang WPS. Ayaw na natin na mabudol na naman po tayo noong nangyari po doon sa mischief wreck. Na sabi ng China na Chinese fishermen daw magiging shelter lang yun. Lumipas ang dekada. Anong nangyari? Di ba military base? Dahil hindi natin pwedeng pagkatiwalaan po yan ang China. In real talk lang po. Iba yung sinasabi nila, iba sa action. Di ba? At ando naman po yan, nakikita natin po yan sa social media. Paglaban natin ang ating karapatan dyan sa karagatan ng WPS na hindi po basta-basta tayo pasisiil. Ipadama ang lakas na Yan ang sabi ng ating DND, ang gagaling ng ating secretary na si DND Gibo Chodoro, na talagang tama na andyan siya, na talagang ibinabahagi niya ang karapatan ng ating tubig sa WPS at ating seguridad dyan, lalong-lalo na sa mga mangingisda natin na noon pa dyan talaga ang sanktuaryo ng ating mga mangingisda para makakuha din tayo ng mga malalaking isda na hindi po talaga magugutom ang mga Pilipino. Pumasok ito. Hanggang ngayon, sabi ko nga, marami na akong ginawang mga balita na ibahagi sa inyo tungkol po sa ginagawa ng China dyan sa WPS natin. Dapat yan po ay pagkaisahan natin at pagtulungan. Bilang Pilipino, dapat magkaisa po tayo na dapat po yan ang ipaglaban natin. Karapatan natin yan at alam na po ng buong mundo ang ginagawa ng China, ang pagiging, sabi natin, pagbubuli dyan sa WPS. Palagi nating inuulit-ulit ito kasi sila po ulit-ulit na pumapasok dyan. Mabuti nga yung boya na andyan, na wala na. Hanggang na naman, may pumasok naman na research vessel na naman dyan sa Bao de Masinloc, particularmente. Dapat palaging andyan ice, kumbaga nga, ice to the ball ang Pilipinas, lalong-lalo ng ating PCG na dapat palaging magpapatrolya dyan sa WPS. Ano? Inabang na tayo mga kaibigan ng oras. Sa susunod na naman, please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. Sa ating General Manager, Sergio Alejandro B. Alianza Jr. Ang ating CEO ng Daragahong Depo, Ma'am Salmetur. Sa ating mga sponsors dyan na nakikita natin sa screen, maraming salamat po. At sa ating technical on board, walang iba po, si Sir Jonathan. At ito naman ang inyong lingkod, si Sir Dude, sa programang Get Involved. I love you. Bye-bye.